Magandang gabi. Ang sa atin lang ang i-vlog natin ngayon, yung very clear, which is, I think, the most important issues of the day, itong issue ng tanong, bakit ang tindi ng depensa ng Malacanang para kay Romualdez? Hindi naman si BBM ang inaatake ah. Si Romualdez naman ang dinidiin. Bakit didepensa si Attorney Claire Castro? Inutusan ba siya ni BBM nito? Alam mo, kung sino nagdedepensa, masyado siyang interesado sa depensa. Bakit? Kasi kung wala siyang pakialam dyan, kasi hodama, hayaan mo makulong ng gagong yun, di ba? Parang gano'n lang yan. Pero ngayon, very clear po ang litrato. Ang litrato ng kanilang depensa. Matapos na nila mabuo, matapos sila magtatagumpay sa kanilang minimithi na makukuha ang dugo ng bayan, ay panibagong adikain naman sila. Ilalabas ang hari. Kailangan hindi matumbok ang hari. Sinong hari dito? Sa tingin nyo, sino kayang hari? Wala nang iba kundi si BBM. Unang-una, si BBM ang pumirma ng budget na maglalabas ng pera para sa mga flood control. At nung pinirma niya ito, napakaklaro po ng mga pangyayari na masasabi mo na talagang may alam siya. Pwede na natin sabihin, alam na this. Di ba BBM, inanunsyo mo pa noong December, bago mag-ending December ng 2024. May problema kayo. Kaya nga pinostpone mo nga yung pagpirma sa budget, sa proposed General Appropriations Act for 2025. Pinostpone mo kasi mas mataas pa ang budget ng DPWH kaysa budget ng kabuuang budget para sa lahat ng educational sector. Ano ba yung standard na educational sector? Department of Education na nagpapatakbo ng elementary school, kindergarten school, mga high school na nagpapatakbo ng mga secondary education. At saka dinagdagan pa yan, may junior high school ngayon, may senior high school pa. Yun yung sektor ng edukasyon. Next na sektor ng edukasyon, yung mga colleges. Pag sinabi mong colleges, pangunahin dyan na mga pamahalaan na colleges ay University of the Philippines. Ang kanilang mga branches ang dami. Campuses, o pag-eskulahan tawag campuses, hindi branches. Next to UP, Mindanao State University. Ang dami na rin system. Mayroong MSU Marawi, pinaka-main. MSU Iligan, MSU General Santos City, MSU Dinaig, MSU Tawi-Tawi, MSU Naawan. At sa totoo lang, sa lahat ng institusyong pang-edukasyon, ang lumalabas ng pinaka-importante, pinakamalaking contribution sa bansa ay yung MSU. Bakit? Kasi ang MSU dyan nag-aral ang lahat ng mga mahirap na Muslim, mahirap na Kristiyano, at doon sila nagkita-kita. Isa na ako sa produkto doon. Paano naman naging successful yan? Kasi gano'n, halimbawa ako, may dormitory kami. Saan ako nakatira? Sa loob ng school, sa dormitory. Yung roommate ko, 5 Muslim, 5 Maranao. Nagsama kami sa 3 taon mahigit. Ibig sabihin kita mga brotherly. Kaya nga, yan ang pagdahilan kung bakit mataas at mabilis yung pag-uunawaan ng mga tao sa Mindanao sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Marami din ako mga brad sa fraternity doon na mga Tausog, Maguindanao, Maranao. So, yan po yung ating pang-edukasyon na sistema na dapat tinututukan imbis na flood control. Next, ang mga CHED ngayon naghumahawak, Commission on Higher Education, na siya naman ang namamahala ng lahat ng mga para itaas ang standards ng lahat ng paaralan. Hindi lamang ang state universities. Kasi sa state universities, UP, MSU,
at marami pang iba na state universities. Kasama na dyan kung saan ako gumraduate, din maliban sa MSU, gumraduate ako ng College of Law sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, pero yung budget ng PLM ay sa Manila City Government nanggagaling. Kauna-unahang city school, yung PLM. May pangalawa pa nga sila kasi yung hindi makapasa sa entrance exam sa PLM, doon binabagsak sa City College of Manila na siya na ngayon ay tinatawag na Universidad de Manila. Ibig sabihin ko, meron ba dito pinakamahalaga talaga time-honored principle and result or experience or experiment, as you may call it, ay ang pag-invest sa edukasyon. Biro mo kung wala yung emisyon dyan, ngayon nag-away-away pang Kristiyano-Muslim dyan. Dito rin, sa Metro Manila, ang UP, dito dati UP Manila lang. Huli na lang naglabas ng UP Visayas. At nang huli na lang nagkaroon ng UP Davao. At ngayon may UP Coronadal na sa amin. Pero sa panahon na wala pa yan, tanging dalawa lang ang state school nung araw. University of the Philippines na pinanganak noong American time. At saka yun yung MSU na pinanganak noong 1961. At ang unang professor ng MSU ay lahat mga taga-UP. Kaya yan ang katwiran kung bakit, o dahilan, kung bakit ang lahat ng subject sa as to the designation or the name and the number of units, pareho kay sa MSU. Next, may mga KABSO, Cavite State University, ang gagaling naman ng performance. Batangas State University, Bulacan State University. Ang dami ng mga State Polytechnic University of the Philippines. Isa rin sa state yan. Meron ding TUCP at TUP, Technological University of the Philippines. Meron ding Philippine Normal School o yung Philippine Normal University. Sa dami-dami. Ibig sabihin, I'm just emphasizing na dapat ang investment ng pera ng bayan ay doon sa edukasyon. So, ngayon, ang nangyari ng 2025 budget, ang nangyari dahil nataas pa ng 1 trillion mahigit ang DPWH kasama ang 421 billion na flood control project. Pero kalahating trillion flood control project sa isang taon lang. Nataasan pa ngayon ng educational sector. Parang si Bongbong, budol talaga si Bongbong Marcos. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay pinatong ang budget sa ginagamit sa PMA. Hindi dapat military yan, hindi educational. At ginawang educational sector. So, tumaas-amas na konti. Kinuha ang budget sa PNPA, tumaas-taas ng konti. Lahat ng police regional schools para sa mga pumapasok ng mga PO1 ay dinagdag. Hanggat sa yung mga graduate school sa mga lahat ng Development Academy of the Philippines, dyan sa Tagaytay, eskwelahan yan lang lahat ng mga professionals na pumasok sa gobyerno. Dinagdag din. Akalain mo ba? Paaralan para sa panggera, dinagdag mo sa education. So, tumaas na ngayon. So, na-justify. So, para hindi mabagsak, tinanggalan niya lang o tinapyasan niya ng 29 billion ang flood control project funds. So, ngayon, bumaba na siya ng konti. 1 trillion pa rin. Saan ka makakita? The highest in the history budget ng DPWH. So ngayon, ayan, nataas. Nagkaroon pa ng issue. Natagpuan pa na napakaraming item na blanco. Saan ka makakita? May batas, naglagay magkano pondo, blanco. Pero nagawa na lang paraan. Tinago nila. At pinapirmahan kay Bongbong. Si Bongbong humingi siya ng palugit, hindi niya mo napipirmahan yung budget sa 2025. Kasi nakita niya napakataas, napakarami. So pag-aralan daw nila. Ibig sabihin, kung pinag-aralan ninyo, ibig sabihin, alam ni Bongbong Marcos na 421 billion ang nilagay na budget para sa flood control. So kung alam mo, ibig sabihin, alam mo yung nangyayari. Nung ini-implement na, pinatupad na yung budget.
So kung alam mo na 421, ang tanong, bakit 29 billion lamang tinanggal mo, Bongbong? So kung tinanggal mo 29 billion, ibig sabihin may intention ka from the very beginning to dip your hands into the coffers of the government. Kasi sa lahat ng, bilang engineer po ako, civil engineer, sa lahat po ng proyekto, paggawa ka ng kalsada, pwede mo dayain ang kalsada, imbis na 1:2:4 ang iyong timplada sa kada, ibig sabihin, isang semento sa galon, dalawang 1:2:4, eh, gagawin mo ngayon na 1:4:8. So, cook mo konti ang timpla ng semento. Pero hindi kami natatakot dyan. Bakit? Hindi naman matutumba, hindi naman guguho yan kasi kalsada naman eh. Mabibiak. Pero hindi nakakamatay. Kaya mga inhinyero, hindi takot mag-approve niyan during the implementation of the project. Sa design, siyempre, sunod yun. At kung ako na magiging DPWH Secretary, gagawin ko na minimum standard sa lahat ng roads. Concrete roads. Eh ganito, lahat po ay may bakal na. Hindi na pwede na walang bakal-bakal. Saan ka makakita dito? Hindi pa nga nag-iba. Hinahammer na para mawasak na naman. Gawa na naman binabang kalsada. Hindi na pwede yan. Kailangan taon-taon matibay ang ating kalsada. One proof na titibay kahit 100 taon na hindi magigiba. Yung kalsada namin from Coronadal City up to General Santos City. Ginawa yan 1970. Ano na ngayong taon? So 30 years plus 25, 55 years, hindi pa rin wala pa rin kahit anong crack. Kasi tama paggagawa. Kung gano'n lahat ng kalsada natin, hindi na kailangan magpagawa tayo sa kada lugar, balik-balik. Kaya ang tawag nila siya, balik-balik kontraktor eh. Kung tapos na kagad, ang sunod na taon, pag mag-budget, idugtong na lang, idugtong, hanggat sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas ay masimintuhan. Wala tayong takot na masisira. Dito, mahilig kayo mga taga-DPWH, mahilig kayo maglagay ng asfalto. Papaganda ko, no? Marami namang naluko. Ano ba talagang pakay ng asfalto? Para itago ang crack ng simento. Di ba? Style nyo talaga, lukbo. So, given that, pagtapos sa project naman sa mga building, hindi rin kami kaya namin mga engineer na hindi kami papayag na bawasan. Bakit? May mga tao dyan sa taas, pag bagsak ng building, maraming mamamatay. Kaya hindi kami papayag pag building pinag-usapan. Kaya dahil dyan, 10% lamang ang kinukuha ng mga congressmen na patong o commission mula sa mga multi-purpose building. Pero meron pa rin kahit papano. Pero iniwasan nila yan. Ngayon, ang paborito nila, flood control project. Bakit? Tubong lugaw yan. Imbes na magsaing ka ng isang kaldero, panay bigas. Gagawin mo, konting bigas lang, lalugawin mo. Tapos, ang nangyari sa inyo, 30% ang kinuha nyo. Sa 100 billion na project, 30% ang kukuha. Nag-live ako. So, ngayon, paano ba gumawa? Example na lang. Paano ba gumawa sa ilog ng flood control na maayos? Ganito po yun. Simple lang. Hindi nyo na kailangan maging engineer. Kailangan nyo common sense. Ilog. Kita. Humakbang ka ng siguro mga 10 to 20 meters. Doon ka magsimula. Gagawa ka ng slope ng pampang magkabilaan. So, ang imbis na pampang ay puro buhangin, magiging simento na ngayon. Both sides. Pero, pag hinayaan mo lang, gawin mo ng simento, pag magbaha, tutuklapin ng tubig yun. So, para hindi matuklap ng tubig, anong diskarte? Mayroon na mga technology na ginagamit na simple technology. Kukuha ng mga 20 meters na steel sheet. Tawagin mo steel sheet.
Parang yero pero steel siya, makapal. Maigsi lang, tig ano lang, tig kalahating, may kita mga 9, mga 10 inches ang width. Kung mo siya, ibabaon mo sa lupa. Ang pagbaon sa lupa, lagi namin tinitingnan para sigurado na hindi kakainin ng tubig kasi ang tendency pa ng tubig, pag umagos sa tubig, kakainin ng lupa. So pag kinain mong lupa ngayon, kung mababaw lang ang baon mo sa steel sheet, kakainin, tutumba ang steel sheet. Kaya yan ang katwiran kung bakit naniniguro kami mga engineer. Binabaon pa namin ng mga 15 meters. Ganon po yun. So kaya kung 15 meters, imposible naman kakainin pa ng tubig, aabot na 15 meters. Alright, kahit hindi pa kakainin, may tinatag na yung saturation. Pag ma-saturate ang tubig sa ilalim ng lupa, para na siyang clay, gaganon-ganon. Naalala niyo ba yung Cherry Hills tragedy sa Antipolo? Ang Cherry Hills subdivision, ginawa siya sa gilid ng bundok, sa mataas na bahagi ng bundok, ibang lupa, ibang may-ari. So gumawa, ang ganda ng Cherry Hills subdivision, maraming bumili. Ngayon, may loko-loko na may-ari naman lupa dyan sa kabila, sa taas ng mundo, gumawa ng butas. Tinambakan ng tubig mula ng tubig. Puno ng tubig, nagsaturate sa ilalim, nagiging mukhang clay ang mga lahat ng tinatapakan ng bahay. Kaya lahat ng mga bahay, nalulundo lahat. Ganon po ang saturation. Ibig sabihin, sa mga flood control projects, kaya kailangan namin ang baon na mga 15 meters kasi kahit may saturation, hanggang doon lang yan. Ngayon ang ginawa para kumita sila ng marami, ang 15 meters na baon, ginagawa na lang nila 10 meters, hindi ka 5 meters. Worst, iba 3 meters lang. Kaya marami pong natumba ng mga, natuklap na mga flood control projects. Worst case, kung ako magdisenyo niyan ng semento na nakatapatong sa pampang, ang gagawin kong bakal dyan, minimum ang thickness niya is 1 inch. Ang tawag 25 mm. So, kung 25 mm, o di kaya kahit ano lang, 20 mm. Ang ginawa ninyo, 9 mm, parang, alam mo, ang kapal ng 9 mm na bakal. Yun, kasing laki ng bilog ng ballpen. Kasing laki ng munggol na lapis. Anong nangyari? Mas malakas po yung tinatawag na stress na idudulot, mga tensile stress na idudulot ng baha. So, dahil yon ay talagang babagsak talaga. So, kung babagsak na, yan ang pinaka-problema natin. So, kaya 30% po ang kinikita ng mga kontraktor. So, kaya ang gusto-gusto nila, ngayon, dahil yan ang gusto nila, si Saldico matagal ng kontraktor. Panahon pa ni Gloria kontraktor bago naging congressman. So, naging congressman siya noong 2019. Wala siyang ibang mission sa buhay. Kung hindi, magsasalaksak ng flood control projects. Kaya yan ang dahilan, kung titingnan mo ang budget level, budget history sa panahon ni Digong, 2017, ang budget ni Digong sa flood control, 50 billion lang. Next year, naging taas-taas ang konti. Up to 2021, pinakamataas na yung 70 billion. Pagtapak ng 2022, congressman na noon siya, no? Congressman na noon. Pagtapak ng 2019, congressman na noon si Saldico. Anong ginawa? Naging 128 billion ang budget ng flood control. Diyan nag-umpisa ang sindikato ng flood control. Unfortunately, sa panahon pa ni Duterte. So, nagtuloy na, pumasok si Marcos, 2023 na budget, yung 128, nadoble, naging 250. 450, at 250. So, 128 ang pinakamataas na pundo ni Duterte para sa flood. Nagiging 250 sa panahon ni Marcos. At maintain na yan.
At nung pinakahuli, ngayon 2026, nung hindi ginawa ka budget na hindi pa nawasak ang mga ginawa ng flood control projects, nakalagay 250 pa rin. So, tingnan nyo, ibig sabihin, ang buhay, aware na aware si Bongbong Marcos since 2022, 23, 24, 25. Alam, aware na aware siya na malaki na maraming project na flood controls. At bakit hinahayaan niya lang? Alam naman niya yan. Siyempre, naging congressman siya, naging senador. Alam naman niya ng kitaan, mga SOP. Bakit hinahayaan niya? Ibig sabihin, may intention siyang kumita. At meron siyang partner in crime na kanyang pinsan na ituturo niya sa kasakali. Yung usapin na kagilihan, mga sindikato ng mga pulis, opisyal ng pulis, may bata siya, kapitan. Sabihin niya sa kapitan, oh, gawin niyo, kukunin niyo, kunan man ng pera ko rin. Pero pag magkatanungan, wala ko ha. Style ng mga raketero na mga kwan, na mga opisyal. Oh, sige, itatanggi ko yan. Pero sige, kukunin niyo. Pero siguro nila ayos ang pagkagawa niyo. Itatanggi ko yan pag magkahulihan. Ganun po ang papel na ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya nung lumabas sa speech ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta, na klarong-klaro pati sa ebidensya ng isang marino, yung marine na si Orly Regala Goteza, na isang taga Sariaya, Quezon Province. Sinalaysay niya kung paano siya mag-deliver ng basura. Ano yung basura? 48 million kada maleta. Ganun ang ginagawa nila. Akalain mo, kagalang-galang na marino, gawing mo basurero? Kaya nasasalaysay, na detalye pa kung ilang ang mga dinideliver kada linggo, 3 beses mag-deliver sa bahay ni Saldico sa Valle Verde, Ladybug Street, Valle Verde 6. Tapos kung may deliver, bibit-bitan naman nila, dadalhin sa isang bahay pa ni Saldico na nandoon sa Shangri-La. Sa 56th floor, penthouse niya, siya may-ari. Ibig sabihin, siya ata may-ari ng lahat ng Shangri-La. Yan po ang kalakaran. Hanggat sa bagong-bago siya mag-duty, dumating ito si Congressman Eric Yap. Naghatid ng 46 na maleta. May nakalagay na post-it, 48, 48, 48. 46! More than 2 billion, 2.4 billion ang total niyan. Quick competition lang, ballpark figure. Tapos, nang matanggap na, dinala nila sa Shangri-La ang 46. Inakyat sa penthouse sa 56th floor. Pagkatapos, binalik ang 35 na maleta. Dineliver sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Manila. Bahay ni Romualdez. Dati doon nag-deliver. Sa sunod, ang delivery nila doon sa 90 Nara Street, Forbes Park. Bahay ni Michael Yang. Na sanabi mo, drug lord na bata ni Duterte. Ibig sabihin, binili pala daw ni Romualdez. Ibig sabihin, bata rin ni Romualdez, si Michael Yang. Pagkatapos, yung bandang huling delivery, siguro na para sigurado, dineliver naman doon sa Aguedo Street. Katabi na Malacanang para malapit na lang pag-deliver kay Bongbong. O, Bongbong, ngayon ang tanong ng bayan, bakit ka apektado kung si Romualdez naman ang tinitira? Bakit ikaw ang dumidepensa kay Romualdez? Kahit sabihin na natin pinsan mo yan. Isa lang po ang ibig sabihin ng depensa mo. Guilty ka. Ano ba isasagot mo dyan? Alam mo kasi, sa karanasan ko bilang abogado, ang pinakamahirap patunayan ng kaso, hindi murder, hindi drugs. Robbery ang pinakamahirap. Theft
ang pinakamahirap na kaso patunayan. Malversation, mahirap patunayan. Bakit? Kasi walang magnanakaw na nagbibigay ng resibo. Oh, you learn it from the Bong Revilla Doctrine. Ang tao niya na si Attorney si Richard Cambe, ang nagpumirma daw sa kanyang pangalan na magpapadala ng sulat sa isang ahensya ng pamahalaan na ilipat ang pera na 40 million kay Janet Napoles. Tinanggi niya, hindi ko pirma yan. Nagpalabas pa ng examiner ng NBI, talagang hindi na pirma. Pero, ang problema yung denial niya. Tawag namin denial na yan ay, para may matutunan kayo sa batas ng ebidensya, ang tawag diyan negative pregnant. Bakit negative pregnant yung depensa na dinenya niya? Hindi ko pirma yan. Tapos pinatunayan pa na hindi niya sa handwriting. Anong tawag diyan? Bakit kinawag ko na negative pregnant? Yan po kasi ang depensa na denial, pero may natitirang espasyo na pregnant of the otherwise. Hindi ka nag-deny ka na hindi mo pirma yan. Pero hindi mo nag-deny na mismo ang tao ay siya pwede niyang i-forge ang kanyang sariling pirma. Hindi ka nagsabi, hindi ka nagbagay ng ebidensya na hindi mo pinurge sa sarili mong pirma. At hindi mo rin pregnant din yan of reality na may nag-utos ka lang sa ibang tao. O, pirma mo yan. Kunwari ako. Yan tinatawag na negative pregnant ang depensa. Ang actually nga, sa lahat, I'm proud to tell the whole world that all my drugs cases, hanggat sa bago dumating si Duterte maging presidente, na panalo ko lahat. Naiinsulto sa akin lahat ng mga pulis sa NBI at PDEA. Hindi sila manalo-nalo sa akin. Lalo na sa mga usapin na mga raid. Pagdating sa search warrant, I'm expert in toppling down their prosecution evidence. Kaya sa karanasan ko, sinasabi ko sa inyo, pinakamahirap patunayan na krimen ay ang pagnanakaw. Kasi, number one, walang magnanakaw na pumipirma ng resibo. Di ba? Mas madali pa patunayan ang murder eh. Madali patunayan yung ang libel, mahirap din patunayan kasi very abstract. Pero at least, mas madali yan kumpara sa pagnanakaw. Kaya that explains the reason kung bakit mababa ang conviction rate sa Sandigan Bayan. So we have to devise what is the solution? BBM, kung talagang hindi ka nagnakaw niyan, anong solusyon? Dapat nagrekomenda ka sa Congress, sa House of Representatives at saka Senate. Anong ikon mo? Dapat mag-isip kayo sa Malacanang para mapadali ang pag-process ng mga kaso. Kasi ang buhay ng kaso po, ebidensya. Pagalingin nyo, gawin nyo simply ang evidence game sa loob ng korte. Kagaya halimbawa, paano mo nasasabi na halimbawa, si Jose ang nagpalsipika ng nag-person signature ko. Tanong, paano mo mapatunayan na siya? Maglagay ka ng tinatawag na presumption of regularity. Na kung kumita siya dahil sa perma na piki, siya na yung author nun. Yan example, gumawa kayo ng mga batas na ganun. Yung problema, walang batas na ganun, kulang-kulang batas natin sa ganun. Kagaya, halimbawa, maglagay kayo ng drugs case, pag-usapan natin. Sa drugs case po, may tinatawag na chain of custody rule. Na kailangan, pag nakuha ko yung droga sa panahon ng pag-aresto, kailangan patunayan ko na kahit lumipat-lipat sa kabilang kamay, ilang kamay pinaglipat-lipatan ng droga, ay patunayan ko na the same drug was presented in court. Yan ang tinatawag na chain of custody. Na ibig sabihin,
to assure that ang ginagawa sa batas ay pagkahuli ng nakapulis, nakuha niyang droga, markahan niya kagad. Hindi na kailangan. Do not give an inch trust to policemen. You can't trust anybody except the policemen. Bakit? Kasi iniutos sa Section 21 ng Republic Act 9165 na pagkahuli-huli mo, mamarkahan mo kaagad ang ebidensya at the site of the arrest immediately. Without reservation. Ang problema, mga pulis, paano mo mamarkahan kung nagtatanim ka? Maghanap ka ng itatanim, wala ka mamarkahan. So, gumagawa ng katwiran ng mga pulis, Sir, maraming mga addict doon, baka patayin kami, kaya lumipat doon kami sa munisipyo, sa police station na kami nagmarking. Matatanggap mo ba yung katwiran na yan? Dapat, gagawa ka na ngayon ng presumption na kapag hindi mo minarkahan sa oras mismo na pagkahuli, automatic out ng depensa at dapat may kaso na kagad na administrative ang pulis. Na parusahan man lang siya kahit man lang suspension. Ang problema wala eh. Dapat yun ang ibig sabihin na presumption. So ngayon, babalik tayo sa flood control kapag nakita na ang kontrata ay natuklap ng lahat dapat na pumirma na patig mula sa BAC, sa Bids and Awards Committee, lahat, pati congressman na involved dyan, dapat involved na sila by the theory of conspiracy. Dapat magkaroon kayo ng batas na ganun. It's automatic na pinapalagay na sila ng batas na may conspiracy lahat. Sino? Yung district congressman, yung district engineer, lahat ng mga tao ng district engineer, pati yung mga contractor, lahat, ang presumption, sila na kagad, automatic na convicted na sila. Yan ang gusto ko mangyari, na magkaroon ng batas na ganun. At ang saving grace na lang nila, let's just give them the opportunity to prove na hindi sila ganun. But, before doing that, ilalagay natin ang obligasyon sa pagpatunay na inosente sila sa kanilang balikat. Naintindihan niyo ako? I think that's the best law that the Senate and the House of Representatives can do in investigating these flood control anomalies. Hindi natin sila mapipin down kung sino-sino sa kanila. Pero, but we can assume na lahat sila ng tulong-tulong niya para kumita. Kaya wag mo sabihin sa akin na si Joel Villanueva lang ikukulong nyo. Naku, hindi. Sino bang pumirma ng nag-endorso ng fund? Si Joel lang ba? Hindi. Inaprobahan ni Chis Escudero. Inaprobahan naman sa House. Inaprobahan ni Marcos. Lahat kayo dyan guilty. So, big sabihin, kung magagaling itong mga senador na ito sa mga congressmen, ang una nyong gagawin, i-improve nyo yung system of evidence. Magdagdag po kayo ng law on presumption. Halimbawa, magkaroon ng random check sa mga flood control projects. Huhukayin, testingin ang isang sheet file. Huhugutin, tingnan kung ilang metro ang nakabaon. Pag nakabaon 5 meters lang, automatic guilty na kayo. Para nyo maintindihan ang ibig sabihin po ng presumption of evidence, pagpapalagay ng batas, ganito, may sasabihin ako, sa rules of evidence po, kapag umamin ka na ikaw ang pumatay, at sabihin mo na wala kang kasalanan, ang bigat ng pagpatunay na wala kang kasalanan ay nasa balikat mo. At kung hindi mo papapatunayan, ikaw ay kulong. Ganun lang kasimple. Ibig sabihin, pwede natin gamitin ito sa lahat ng mga biktima ng tokhang. May listahan po ang lahat ng police stations sa lahat ng police operations na nagresulta sa pagpapatay.
Kunin mo lahat ng pangalan ng mga pulis na nag-operate. Tapos, may presumption na guilty sila. Automatic, iakyat kagad sa court ang kaso. Let them prove that they are innocent before the judge. Ang problema, nagdesisyon lang kanilang station commander na innocent sila, innocent na kagad. Sabihin mo, ang tagal na yun, walang ano. Hindi, nandyan yung record ng police. Andyan yung spot report. Bago pupunta ang lahat ng police sa isang operation, standard na yung operating procedure, mayroong tinatawag na pre-ops, pre-operation. Ano yung pre-ops? Surveillance. Kung may katuturan ba itong trabahong ito. At pag mag-surveillance, sir, mukhang totoo, sir. So, gagawa na ngayon ng authority to operate. Gagawa ngayon, pipirma ngayon ang opisyal. Authority to operate. Lalabas sila ngayon. Nakalagay pa sa authority to operate kung sino-sino mga pulis ang lalakad para mag-operate. There, pagtapos na may namatay, automatic, lahat na nakalagay sa pangalan na nag-operate, automatic may murder case na kagad. Dapat ganoon ang sistema. Ang problema sa flood control, may ghost na tayo. Pati sa mga tokhang, nagiging ghost na lang ang mga tao. Mahilig tayo sa ghost. So, yan lang po ang aking puntos dito, Bongbong Marcos. I-gather mo mga magagaling mong abogado. Lalo na yung magagaling. Kumuha kayo ng trial lawyers na abogado, hindi yung abogado de la Mesa. Mga trial lawyers kasi magaling sila mag-isip kung ano mga ebidensya. Kung anong klaseng presumption ang gagawin pa. Para mapadali ang pagpo-prosecute ng mga kaso. Hindi na tatagal. So with that, babasa na lang ako. Babasahin ko lang yung mga nanood sa akin. Siguro at least naintindihan nyo na bakit, summarily speaking, bakit dumidepensa si BBM sa lahat ng tira kay Romualdez. Si Romualdez ang titira, bakit ikaw BBM dumidepensa? Ibig sabihin, that only shows your motive. Your motive na kailangan ang ebidensya ay hindi tatakbo papunta sa iyo. Dapat harangan kay Romualdez palang halangan na. Kaya ang ginagawa nyo ngayon, idinidiin nyo lahat si Saldico. Gano'n naman ang inyong theory ng defense eh. Alam ko na yan. Alam na this. Alam naman ni Saldico na ang lalaro siya ang lalaro na full guy. Pero hindi naman siya full guy, true guy naman siya. Kaya lang, siya ang sasalo ng lahat. Yan ang gusto niya mangyari. Di ba? Okay. BBM, I leave to you the answer to that question. Why are you defensive? So defensive. Even if it is Romualdez who is being assaulted? Bahala ka na sumagot yan. Bahala na rin tao dawagan. Sigurado ko mga tao nakikinig sa akin na wala na ng tiwala sa iyo. If you don't value the trust of the people, then that is up to you. So, Jupao Gasol, salot daw. Okay, salamat po. Brocha Barotso, shout out, Doc Toto. So, si Rier, good evening. Uncle Toto from Tagum. Tagum di ay ka. O kumusta man mo diha sa Tagum City? Si Christian Villalobos, hindi madidepensa, hindi na depensa ang Pangulo. Zaida Villafranca, Helen Bagyo, good evening po. Brutsa Barutso. So, Alex Katkat, 2022. So, kapatid ko, Marianita Jonet Catalonia Kausing, maayong gabi, Kuya Toto. Okay. Virginia Pere, magkadugtong kasi bitukan nila yung Kilos at Marcos lahat. Dikta ni Pres Romualdez, ang presidente Romualdez eh. Alex Tapawan. Nandiyan ka pa sa Amerika? Brutso Barutso. Tapos Lorenzo Pascua. Mabuhay ka. Jolito Paluma. Tapos Randolph. Doc Ake. Diyan sa Lian, Batangas. Jerlay.
Attorney, good evening. Watching from the city of Meow Meow Meow, Dasmariñas. Kumusta na lang kay Kiko Barsaga? Dominador Andres, si Bangag daw ang ang amo talaga nila. Yung punot dulo niyan si Bangag. Si Amil Muti Talib. Assalamualaikum, Doc, Attorney Engineer Totski. Banatan mo lahat. Talusan at mga tulisan at kawatan ng mga congressmen. Mabuti pa ay padlock na yung congress. Okay, dapat siguro padlock na natin, walang business permit. Maksyan, Guib Del Toto, Gregorio Babaran, kumusta na po sa mga bumuto kay Bongbong? Magandang gabi po sa inyong lahat. Regine Ford, Jos A, DPWH Chairman sa Senate si Villar. Kasama na si Villar dyan. Yan ang delikadisa. Dapat wala si Villar. O nga, dapat mag-resign siya dyan. Ibigay sa iba ang DPWH chairmanship. Jolito Paloma, dito sa amin matibay ang flood control. Ilang beses nang binaha, hindi pa rin natutuklap. Siguro, saan bang lugar yan? Johnny Dubs, Idol Toto, ang mga engineers na gumawa ay online class graduate, ganun. So online class graduate. So yung mga bagong graduate ng civil engineering, mga online schooling, kaya pala mahirap Kaya mahirap ano. Si Gregory Babaran, Marcos Duterte Salot, alam na yan, kaso nasabit sila gawa ng bagyo, kumuha ng grabe, bumaha ng grabe. Kaya alam mo ba, pakialam ang Diyos dito eh. Kung walang pakialam, hindi siya magpapadala ng 3 sunod-sunod na bagyo na cruising. Si Dante, tsaka Imong. Grabe, sunod-sunod, toklap lahat. So, Natsuki Casey, tumpak sinasabi mo. Machi Osman, gagamitin, leverage sina Chis, Jinggoy, at Joel, hatak-takutin nila, nakasuhan, ikulong ng DOJ kung di sila buboto sa impeachment. Ganun naman talaga ang nakikita ko rin na mababawasan ang boto pabor kay Sara. Ken Boss, sana hindi na makaabot ng 2028 si BBM. So, outlook, tingin ko hindi na, buhay mukhang unhealthy na Tambaluslos, magnanakaw, Meme Authority, good evening po. Diyos magaling ang basa mo, Toto. Ganyan din ang basa namin dyan. Lokohan na lang yan. Investigasyon para magpalabas na utok ng lahat ay si Saldi ko lang. Basa, alam na this. Ken Boss, bakit biglang hindi nagtanong ang tanga kay Senator Marcolita? Itatanga Ngayon, ang kwentong tanga ito yung reporter ng Abante na kapatid ko ng Bilyonaryo News Channel. Tinatanong si Marcoleta, bakit ka wala bang conflict of interest? Ikaw yung Blue Ribbon Committee Chairman, tapos imbestigahan mo yung mga baha, tapos yung misis mo ay director sa Stronghold Insurance Corporation na siya nag-i-insure ng mga project ni Diskaya. Ano sagot niya? Hindi mo ba alam ibig sabihin ng independent director? Tanga nga, hindi nga alam Sabi niya may conflict of interest kasi director. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng independent director? Ulitin ko naman, ano ibig sabihin ng independent director? Sa lahat po ng korporasyon sa Pilipinas, na kapag ang korporasyon ay rehistrado sa Philippine Stock Exchange, o di kaya ito po ay bangko, o di kaya ito ay insurance company, sila po yung mga korporasyon na pag walang nagbabantay, lulukuhin nila ang mamamayan, ang publiko. Halimbawa, gaya nung nakalista sa stock exchange. Alam mo naman stock exchange, merong stock exchange, ang pakay po niyan, ang lahat ng korporasyon na gusto sasali, kulang ang kapital, maglalagay sila sa stock exchange para marami sa publiko ang bibili ng stocks nila. At kada bili mo, tinutulungan mong Jollibee, may kapital ng Jollibee, dagdag kapital. San Miguel, dagdag kapital. Ayala, dagdag kapital. Ganon po yan. Ang problema dyan na dayaan ay artificial, pataasin nila ang presyo ng shares of stock kahit na hindi yan ang totoong presyo.
Kasi ang presyo ng shares of stock, nagbabase po yan, numero uno kung paano lumalago bang negosyo. Kaya kung maraming kita, tumataas din ang halaga ng shares of stocks. So para hindi dadayain, kailangan mayroong independent director na ilalagay mula sa gobyerno. Mga pool of experts, mga CPA, mga judge, dating judge, mga abogado na eksperyensado sa commercial transactions. Sila po ang pagpipilian, may accreditation ng gobyerno, mamimili na lang sila ron. Isa yan ang asawa ni Marcolita na expert sa as independent directors. Marami yan, napili nila ng Stronghold Insurance. So nilagay nila, ano ang papel ng asawa ni Marcolita sa Stronghold Insurance? Para bantayan na hindi magdadaya sa negosyo ang Stronghold Insurance. Ano ba mga pandaraya sa Stronghold Insurance? Isa doon yung hindi nila babayaran yung mga claimants. Halimbawa, nawala ng motor, ang insurance, pag nawala motor, palitan ng bagong motor, gagawa ng diskarte para hindi gagastos mababayad ng motor. May nasunog na warehouse, napakalaki. Kung walang independent director dyan na magbabantay, sigurado dadayain nila yan. Pagdating naman sa bangko, bakit kailangan mayroong independent director sa bangko? Ganito po yun. This is actual life. Kakilala ko pa yung kliyente ko pa yung kumakaso. Kinakasuhan niyang kuya niya. Bakit? Hindi ko lang pangalanan ang Rural Bank. Rural Bank. Ang kuya niya, ginawa ng kuya niya, siya may nagmamanage. Anong ginawa niya? Bumuo siya ng isang foundation na inilihis ang pera ng bangko dun sa foundation. Nalugi ang bangko, pero ang pera nadala na sa foundation. So, kailangan talaga may independent director para mabantayan at hindi magagawa yan. Tapos, bawal din sa lahat ng bangko ang magpapautang ng sobra sa 10% sa bawat isang tao. Bakit? Kaibigan ko si Jose, hindi naman ko naman siya kamag-anak, pero may usapan kami. Ako may-ari ng bangko. Tapos ang negosyo ng bangko po, ganito po yun. Pag magbukas ako ng negosyo ng bangko, sabihin ko sa pag-apply ko sa Bangko Sentral, ay magbubukas ako ng bangko, 10 billion ng kapital ko. Ito, 10 billion. Sa batas, obligado naman ang Central Bank o Bangko Sentral na magsabi, o sige, tatapatan namin ng 10 billion mo, ito na yan, 20 billion na lahat kapital mo. Ganun po yung sa batas. O so ngayon, dahil walang independent director, halimbawa, anong gagawin ko? Gagawa lang ko ng mga umuutang kunwari. Kunwari umuutang, tapos ang titulo ni Susamiti, peke. O, pakutang ko lahat ng 20 billion. Tapos sabihin ko sa Central Bank, hindi nagbayad eh. Paano rimatahin na lang natin? Pag rimata, mga titulo, peke. Ano mangyayari ngayon? Yan po, dyan pumapasok ang papel ng independent director. O, lalapit-lapit tayo. Pasok tayo sa kwentong bilyar. Sa panahon na si bilyar ay mura pa yung sa Bacoor. Unubos yung lupa dyan pinamili sa Bacoor dyan, sa may dating palayan dyan. Kung saan ay meron ngayon yung tinatag na Bilyar City. Binili niya ng tig 1,000 pesos per square meters sa mga farmers. Ang mga farmers dahil walang pera, binenta. Para naman ibang farmers magbenta, pinag-iba yung irigasyon. So wala nang irigasyon. Ano sasabihin ng farmer? Wala namang tubig eh. Ano pang silbi? Binenta na rin lupa. Ganon din ang nangyari sa Oton, Iloilo. Pinag-iba, nagsadya yung irigasyon para magbebenta na ngayon ng mga lupa. So nang nabenta ng mga lupa, nang nabenta ng lahat ng lupa, ang ginawa naman ni Villar, pinagsama-samang lupa at nag-apply ng bagong tax deck at pinaghati-hati sa maliliit at ang tax deck na original nakalagay ay 1,000 pesos per square meter. Ginawa niya ngayon 10,000 pesos per square meter. Anong ibig sabihin nun? Saan niya gagamitin? Di apply siya ngayon ng loan. Mag-apply siya ng loan, sige, bigyan mo na ako 3,000 pesos per square meter na loan. Pero capital niya 1,000. Tapos hindi babayaran. Ngayon, nakataon, bumili si Villar ng Capital Development Bank. Nalala nyo, Capital Development Bank? Ganun ginamit. Pinamimili-miling lupa. Pinaglo-loan sa Capital Development Bank ang lahat ng mga subdivision na yun. At hindi binayaran.
tumba ang Capitol Bank. Yan po ang kinikwento ko sa inyo, bakit kailangan may independent director. Para maipaliwanag ko labang ang papel ng asawa ni Marcoleta bilang independent director ng Stronghold Insurance ay hindi siya may-ari doon. Bawal yun na ikaw maging may-ari. Papel niya doon para i-audit bawat transaksyon ng Stronghold Insurance. Para bantahin niya, ikukontrol nila. Ganun po yung papel. Representante siya ng pamahalaan natin para mabantayan ang takbo ng negosyo ng mga pribadong kumpanya. Intindihan nyo na? So, ibig sabihin, walang conflict of interest sa gitna ni Marcoleta na nag-imbestiga sa flood control at sa kanyang asawa na independent director ng Stronghold Insurance na nag-insure para sa mga flood control projects. Teka, ano bang pakay? Bakit nag-insure? Ang pakay po kung bakit nag-insure, kung magigiba ang proyekto, ang Stronghold ang magpapagawa ulit. Ganun po yan. Ibig sabihin, control ng gobyerno yan para maprotektahan ang pera ng bayan. Okay, Ken Boss, bakit biglang hindi nagtatanong ang tanga? Ay na, matanga nga, hindi na alam kung itatanong. Yung mga reporter ng Abante. Lorely Borja, Bing Franz Fresco, totoo kasi Google lang at natumbok mo ang mga syndicate ng corruption. Lahat po sila sindikato yan. Aris Miranda, Bongbong Marcos, pambansang magnanakaw ng Pilipinas. Ayun, matindi yun. Amel Muti Talib, gusto ko rin ang AFP at PNP kasi tama, tanggap din. Tumatanggap din. Ganon. Enrique Capili, magnanakaw yan. Martin Romualdez, Tambaluslos Romualdez, obusin pera taong bayan. Ken Boss, nagmamasid lang talaga ang mga Pinoy ngayon. Ayan, malalim ang ibig sabihin. Simpleng salita, malalim ang ibig sabihin. Aurora Mercado, bakit kasi di ka sa last election daw lahat kayo kasi pamilya ay bumabata. Okay, pasensya na, hindi ko sulat mo. Si Bog Sadam, masyadong halata si Nasser, guilty si BBM. Masi Osman, ang sinasabi ni Lacson na halos lahat ng senador ay may insertion sa GE 2025 ay may hidden message yon. Halos lahat ng senador ay pwedeng kasuhan, ikulong, di susunod sa utos na impeach si Sara. Balski Rafalio, magandang gabi po, Attorney Toto. Ken Boss, sino ba talaga ang dapat nating unahin ka, Toto? Si BBM ang unahin mo. Tumba lahat yan. Parang House of Cards yan eh. Pag tinumbang isa, domino effect yan. Diosdado Tayle, Sir Toto, para sa akin, gumawa sila ng batas na ang lahat ng government employee, pati senador, at kongresista, sila ang babayad ng tax, hindi yung mga private employee. Aba, maganda yun. Dapat mga empleyado, mga tao, wala ng budget ng income tax. Amel Muti Talib, Boss Toto, sa NIA, dami din. NIA, daming ghost project. Kasi tubig nga yan eh. Ang tubig, sabihin lang naanod, sir eh. Rodi Rabi, good evening, Dr. Kausing. Pastor Rodi Rabi. Connie Sanchez, tapos Polencio Rosete, yan ang mahirap na hindi abogado ang isang leader. Binabali ang batas. Dugtungan mo pa si Erwin Tolpo. Sometimes we have to bend the law. Grabe. Alam ko ba ang law, Duralex, Sedlex? Ibig sabihin ng Duralex, di ba may Duralex na baso binibenta? Yung mga baso na yung Duralex, kahit ilang basag man sa semento, hindi na babasag. Ganon ang Duralex. Matibay. Yan ang batas. Matibay. Hindi mo pwede babasagin. Rodi Rabi, patawag si BBM, Tamba at Salde. Diosdado Telye. Sir Toto, dapat ang magbabayad lang tax yung mga senador at kongresista. Siguro pag ako ng presidente, gawan ko ng paraan na yung mga tao wala nang babayaring tax. Sa income tax lang ha. Pero pag bili nyo, may tax. Fortunato di sales tax na lang lahat. Bahonswa. Tapos Mercy Narbasa Suzuki, sino pa ang magtitiwala kay BBM? Hindi naman tanga ang tao. Ayun, tanga yung reporter ng Abante. Eduardo Besas, Jerry Toto, kandidato ko sa next election, buboto ka namin.
watching from UK. Pag tumakbo ako, pag umabot ng 10 million ang subscribers ko, saka pa lang ako tatakbong presidente para babaguhin ko ang sistema ng katarungan sa Pilipinas na kung saan ang maghuhusga ay mga tao, hindi ng judge na madaling takutin, madaling bayaran. Rodi Rabi, BBM is the brain of this ghost flood control projects. Mil, Moti Talib, wala namang pananawagan si Romualdez na umuwi ka, saldi ko. Gusto nila nandun yun, hindi papasok kasi pag dumating, pag ginisa mo na yan, lalabas ngayon ang ebidensya. So, Feli Aguilion, good evening po, mabuhay po kayo. John Dis Baptist, mawala na yung pasusong lidya ng dilawang pinklawan na Marcos never again, naging Duterte never again. Yes to Aquino Romualdez na ngayon. Ay, Joselito, sumaliling. Maayong gabi, attorney, watching from Puerto Princesa City. Maayong gabi sa Puerto Princesa, hangtod sa El Nido. Bobby Cortez, salute to Dr. Toto, kasi legal expert. Gregorio Babaran, full disclosure bill sa lahat ng transaction ng lahat ng sangay at ahensya ng gobyerno. Joselito Paluma, Davao po, attorney. Sa Davao, okay. Davao pala yung maayos ang proyekto. Fortunato Junior Bahonsua, sa Toto Senador sa 2028. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Senyor. Punyeta sa mga kurakot. Sir Bengwensa, Bobby Admain, attorney, humigit 3 taon na si Bangag, wala pang nagawang infra, puro Duterte. Natira na kay Duterte patang natira doon, natitira eh. Akalain mo na 2024 na State of the Nothingness address, suna. Nagmamayabang, we have built 5,500 flood control projects. Di ba? After 2 days, bumaha ng Christine. Asa na? Natabunan ng baha ang flood control projects. John Dis Baptist, nawala na yung pamusong linya. Arlene Dones, ICI, na muro-muro lang si Bangag. Anong klaseng ICI dyan? Hindi man lang na live stream. Katwiran nila daw para hindi ma-politicize. Hoy, ano ka ba? Brian Husaka, anong katwiran yan? Hindi katwiran niya, mali ang katwiran. Katwiran niya nagtatago. Basta may tinatago, may ibig sabihin yan. Bakit ito itatago? Kung wala kayong kinatatakot. Akalain mo hindi natin alam kung anong kondisyon nung tinanggap ninyong sinauli na Lamborghini ni Bryce Hernandez at saka yung GMC. Anong kondisyon doon? Hindi natin alam. Baka lugi tayo ron. Kasi tinatago niyo, walang live stream, hindi natin malalaman. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, magnanakaw as in ladrones. Okay, Renato Veja, BP Sara, lead the country, God save the Queen. Ricky Albay, maayong gabi, Manong Toto, shout out sa mga taga Crossing, Lanot, Rojas City. Maayong gabi sa Kapis, sa Rojas City. Ano ka mo yanda? Felix Fresco, lahat naman yan, corrupt si BBM, Sara, Tabanuso, Saldico, contractors, DPWH. So Ken Boss, USA, Russia at China at mga bansang malakas ang kumontrol sa lahat ito. Alam ko, hindi ako maniwala, Ken Boss. Bakit? Russia ba o USA? China ba nagpatayo ng flood control project? Eloisa, May Sahol, Tamsak, Arlene Donis, Father like son and family. Gregorio Babaran, Jason, Ken Boss, dahil ito sa mga warlord, drug lord, gambling lord, o lahat ng Diyos ko Lord. GPU po, kasama dyan si Joel is Lord, GIL. Lipio po, official. Chito Villahermosa, sa panahon ng EDSA, paglayas ni Marcos Sr., nahulihan na ng isang crate ng pera. Ayun, totoo yan, nahulihan. January 7, 8. Attorney Toto, Attorney, totoo bang amoy o tuta din o amo o tuta din ng Duterte si Senator Marcolita? Ay, hindi ko alam. Magkakampi siguro sa politika, pero hindi ko alam kung amo-amo. Rosalie Apura, good evening po, sir.
Daisy Brillantes, ikulong lahat ng kurakot. Gregorio Babaran, Fernando Rafael Cuervo, Zaldico is running with the Bulls here in Spain. Nandun sa, alam ko na sa Spain siya, sa Madrid. Sa Madrid siya. ¿Cómo está, señor Elizaldico? January 7-8, abogado ng Diskaya, si Marcolit. Hindi po, ang abogado ng Diskaya, si attorney. Huwag naman yung mga ganong kwento. Posible naman yan mangyari. Okay, andyan lang tayo ha. Magandang gabi po sa inyo.